Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay araw po ng Sunday na kung saan nagkakaroon po tayo ng panambahan dito po sa bahay-bahay ngayon dahil sa kabila po nung pangyayaring nagkaroon uli ng panibagong ECQ nung una ay babalik po muna natin sa pansamantala sa kanya-kanyang tahanan ng mga gawain natin. Kaya ngayon po wala po muna tayong face-to-face fellowship of worship sa ating panambahan. Kaya sa kabila po nito, hindi po tayo natitigatig, hindi po tayo huminto sapagkat ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi po ito pwedeng mahadlangan. Nandito po kami ngayon sa aming bahay, kina Bernard, at patuloy po tayo magkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo rin dyan sa inyo pong tahanan, sa atin pong outreach dyan po sa Binson, Bicol. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat na sumasaksi po sa live streaming na ito na binalik natin pansamantala sa kanya-kanyang bahay. Magayang ating po mga Bible study, naka-online ang ating midweek, maging ang ating pong Sunday service. Kaya pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at salamat din sa ating mga musician, sa mga awit natin, sa mga music team na patuloy pong nagbibigay po ng karangalan sa ating Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nasa kanya-kanyang tahanan ngayon. At pagsasaluhan po natin yung ating topic about doon po sa doctrine of sin o yung sinasabing doctrine of hamartiology. Ito'y pag-aaral tungkol po sa kasalanan. Kaya ngayon po, bago po tayo magsimula sa atin pong topic ngayon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, sa iyong kamay pinagkakatiwala po namin ang pag-aaral na ito. Ihanda mo ang bawat puso ng mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan, maging sa aking buhay. Tulungan mo ako, O Diyos, na patuloy kong maituro ang iyong mga salita ng tama, patuloy kong maituro ang iyong mga salita na may parangal at may pagpupuri po sa iyo. Ingatan niyo po kami at salamat po. Bigyan niyo kami ng pangunawa tungkol sa magaganap pong pag-aaral ngayon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ang huling-huling series na po ng ating pag-aaral tungkol po sa doctrine of sin. Ito pong huling-huling series na po. Ang pamagat po nito, Sin and the Unbelievers. Unbeliever. Sin and the Believers. Yung pinag-aralan po natin, Sin and the Unbelievers. At sabi nga natin, saan ba nakuha ng mga tao itong kasalanan na to? At nakita natin dito yung cause, yung dahilan nito, kaya ang tao po ay na-condemn. Condemnation of all men for sin. Na-condemn po ang lahat po ng tao dahil po sa kasalanan niya. Ito pong kasalanan ito ay inherited sin nature, yung cause, dahil po nung nagkasala po ang ating pong ninunong si Adan, naman na po ng tao yung kasalanan. Kaya meron po tayong likas na kasalanan ng tao. At yung pangalawa, imputed sin. Ang ibig pong sabihin ng imputed sin, na nakasama siya doon sa mga bagay na hindi niya naman talaga nagawa. Imputed sin ang tawag doon. Nakasuhan ka doon sa mga bagay na hindi mo naman nagawa yon. Yun po yung imputed sin ang ibig sabihin nun. At personal sins, ito po yung naging bunga nung sin nature natin. Nagkaroon po tayo ng mga personal sins, no? Yung inherited sin ay isang sin lang yon, imputed sin, pero pag sinabing personal sins, ito na po yung bunga nung inherited sin nature natin at yung imputed sin. Nagkaroon na po tayo ng personal na mga ginagawang pagkakasala. So nakita natin yung result doon sa inherited sin nature, spiritual death. Yun po yung resulta ng imputed sin, physical death. At yung personal sins, spiritual death ang magiging cause, ang naging cause po nito.
At ang pinag-aralan din natin kung paano ito malulunasan, ito po yung cure, redemption, justification, and forgiveness. So, yun po yung tatlong yon. Kaya makita po natin dito, sabi sa akin binabasa, it is only on the cross of Christ that man's sin problem is eternally settled. So, sa pamamagitan ng cross na kung saan namatay si Jesus Christ, dahil sa pagkakasala ng tao, dahil sa problema sa kasalanan, ito po ay nasettle. Ito po ay naayos. Kumbaga, nagkaroon po lahat ng kaayusan, itong mga kasalanan sa pamagitan ng cross, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Kaya sabi po diyan sa 1 Peter chapter 2 verse 24 to 25, Christ died for our sins in our place, so we will not have to suffer the punishment we deserve. This called substitutionary atonement. Yun po yung sinasabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 24 to 25. Namatay na si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan, na dapat sana tayo ang nagbayad nito at tayo mapaparusahan, na deserving naman natin ito. Ang tawag po diyan, the called substitutionary atonement. Na ibig sabihin, nagkaroon ka ng katubusan, ikaw sana ang mapaparusahan, pero inatone, tinubos ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Kaya sabi rito sa aking binabasa, sin and the believers. Pag-aaralan po natin yung sinasabi rito, sin and the believers. Yung kasalanan at yung mga mananampalataya. Kasi may katanungan, sabi rito, but where does this leave the believer with respect to sin? Kanino ba may iwan nung mga believer yung tungkol sa kasalanan niya? Diba? Ano po ang magiging bunga nito sa mga believers pagdating nga po doon sa kasalanan tinutukoy dito? Pero tignan po natin dito yung sin and the believer. Yun po yung bigyan natin ng pansin. The personal sins of the believer, tignan po ninyo, the personal sins of the believer, past, present, and future, have been forgiven in full. So makita natin dito, sabi, ang personal sins na nagagawa pa natin, o nagawa natin, past, yung nakaraan, yung ngayon, at yung darating pa, has been forgiven in full. Napatawad na rin po ito. No? In Colossians chapter 1 verse 14, ito po ang sinasabi, sa akin binabasa, by whom we are set free, that is our sin are forgiven. No? Sa pamagitan niya, napalaya na tayo. Napalaya na tayo at ang lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Kaya sabi sa akin binabasa, the personal sin, yung personal sin nating mga believer, yung past, present, and future had been forgiven in full. No? Yun po yung sinasabi ng Bible po sa atin. Kaya sa aking binabasa, imputed sin which caused physical death has been dealt with through the resurrection of Christ. Yung physical death, yung imputed sin, ibig sabihin, yung physical death na dapat nating dagapin, na-i-deal na ito sa pamagitan ng resurrection ni Jesus Christ. Sa pamagitan ng kanyang resurrection, yung pong ating kasong physical death na mangyayari ay na-ano niya na ito, na-i-deal niya na ito, no? Nalunasan niya na ito. Kaya sabi niya doon sa John chapter 11 verse 25 to 26, sinabi pa doon, ang sino man sasampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ay muli siyang mabubuhay. So nagawa na ito ng paraan. Yung pong tatanggapin natin na physical death ay nasettle na po ito. Naayos na po ito sa pamagitan ng resurrection, ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sabi rito, what about sin nature? Ano naman kaya yung tungkol sa ating sin nature? Alam natin na meron po tayong minanang kasalanan. Ito po yung ano natin. Yung pong ating sarili bilang mga lahi ni Adan, meron po tayong likas na kasalanan na namana. Kaya sabi rito,
while the old sin nature was judged and condemned, alam nating lahat na ang ating pong old sin nature ay hinatulan na at kinondemn na sa cross. It is an integral part of man's body and will not be ultimately destroyed until the believer body is resurrected and glorified. So, yung kasalanan, yung bangamat na-condemn na yon, nawala na yon ng Panginoon. Subalit itong body na ito ay hangga't tayo ay narito pa sa body na to, hindi pa po ito nawawala, no? Hindi pa po nawawala hindi pa po ito nawawala na sinasabi rito. Sapagkat sabi rito, mawawala lamang itong kasalanan to, the curse of sin is not removed until the eternal state until the eternal state. The curse of sin is not removed until the eternal state. Yung sumpa ng kasalanan, nandiyan pa rin yan eh. Mawawala lamang yan. Kailan yan mawawala? Sabi rito sa 22:3 ng Revelation, sabi sa akin binabasa, nothing that is under God curse, diba? Sabi rito, will be found in the city. Wala po na raw makikitang isinumpa pagdating na po rin sa eternal state natin. Doon na po talaga matuluyang mawawasak yung kasalanan na yon. Kasi magiging perfect na tayo ron. Pero hanggang narito pa po tayo sa body na to, ang sabi pa rito, andun pa rin po, nagkakasala pa rin po tayo. Yun po yung sinasabi, mawawala lamang po yung kasalanan na yan pag nandun na po tayo sa eternal state. Doon po sa Revelation chapter 22 verse 3. Yun po yung perfect na po doon. Sapagkat ito po, ang tinutukoy po rito, sinasabi rito na wala na pong sinumpa ng Diyos ang makikita doon po sa city. Doon po yun sa heaven. Kaya sabi nga po rito sa aking pong patuloy na pagbabasa, but Scripture teaches several significant truths about the believer's relationship to his sin nature and continuing sin. So ito po yung sinasabi. Alam natin, meron pa rin po tayong sin nature at tayo po patuloy nagkakasala. Pero ang sabi po rito, meron po siyang tinuturo ito. The believer is dead to sin. Lahat daw po tayong mga mananampalataya, patay na raw po tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, tayong lahat na sumampalataya sa Panginoon, hindi na po naghahari sa atin ng kasalanan sapagkat tayo po ay namatay na dahil namatay na sa kasalanan o patay na tayo sa kasalanan. So yung kasalanan natin, patay na yon ang ibig sabihin. The believers does not have to sin any longer. Ang mga mananampalataya po, hindi na po siya namumuhay sa kasalanan. The believer has been separated from the power of his old sin nature, although it has not been destroyed. Tandaan po ninyo, the believer has been separated from the power of his old sin nature. So, ang sinasabi po rito sa aking binabasa, andun pa rin po yung ano natin eh, andun pa rin yung mga bagay na pwede pa rin po tayong magkasala kahit na po tayo ay tumanggap na po tayo sa Panginoon o tayo po ay nakakilala sa Diyos. Yun po yung sinasabi. So, the power of the Holy Spirit is available in the believer to enable him not to sin. Alam po ninyo, tandaan po ninyo, sinasabi rito, yung kapangyarihan po ng Espiritu Santo, available po yan para magkaroon kayo kakayahan na hindi na po tayo magkasala. Yun po yung sinasabi rito. Kaya sabi sa akin binabasa, andyan din po yung mga reference na yan sa Roma chapter 6 verse 1 to 14. Ang sabi po rito at saka dyan sa Roman chapter 8 verse 5 to 14. Ano po sinasabi dyan? Titignan na lamang po natin. Sabi po sa akin binabasa, the Holy Spirit is God's promise or guarantee of eternal life. Yun po yung sinasabi. Those who believe in Him, the Spirit is within us. No? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan na ito sa atin. Kaya sabi sa akin,
not by faith and by faith, sinasabi nga rito, ang banal na espiritu po ay naninirahan na po natin, by faith po ito. And by faith, we are certain to live with Christ forever. So, ang banal na espiritu, naninirahan na po yan sa atin. At dahil ang banal na espiritu naninirahan na sa atin, binibigyan niya tayo ng kakayahan na hindi na po tayo magpatuloy sa kasalanan. Yan po yung sinasabi. Kaya sabi rito, when we turn away from sin, nakita po ninyo, the Holy Spirit power regarding sin, dead, sabi rito, patay na tayo ron and we can ignore temptation when it comes. No, mai-ignore natin yung temptation pag dumarating na po ito sapagkat tayo po ay pinananahan na ng banal na espiritu. Yun po yung sinasabi diyan sa ating mga mananampalataya. Kaya sa akin binabasa, when the believer sins, it will not destroy his relationship to God. So kung tayo man po ay nagkakasala, hindi naman po nawawala yung relationship po natin sa Panginoon. Sapagkat hindi pa naman po tayo, wala pa po tayo dun sa eternal state na sinasabi. Na sinasabi rin, pag nandun na po tayo sa eternal state, mawawasak na po yung lahat na yon, yung sin nature, yung imputed sin, yung personal sin, mawawasak na yon pag nandun na po tayo sa eternal state. Pero hanggang narito po tayo, at tayo po ay nagkakasala, ang sabi po rito, hindi nawawala po yung relationship natin. Ano po yung nawawala? But will break his fellowship with God. Nawawala lamang po yung fellowship. Pero yung relationship, nandun pa rin yun. Hindi nawawala po yung pagiging anak mo. Pagiging anak natin ng ating Diyos. Hindi po yan nawawala. Ang nawawala, yung relationship po ng isang tao sa Diyos. Ang fellowship po ang fellowship po ang nawawala. Pero yung relationship, hindi po yan nawawala. Kaya pag nagkakasala po tayo, nabe-break yung fellowship natin sa Panginoon. Pero yung relationship natin, hindi na po yan nagbabago. True believer will not walk in sin as a continual way of life. Sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Yan po yung sinasabi po ng Bible po sa atin. Kaya napakahalaga po nito na makita po natin ito sa ating pong buhay bilang mga believers. Alam po nating lahat na kahit na po tayo ay Kristiyano na, dumarating pa rin po na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, pero hindi naman po tayo namumuhay na dun sa kasalanan. Kaya babasahin ko po yung 1 John chapter 3 verse 9 to 10. In 1 John chapter 3 verse 9 to 10, ito po yung babasahin po natin sa akin pong chapter 3 verse 9 hanggang 10. Titignan po natin itong babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia. 1 John 3, 9, 10. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan po yung sinasabi ng Bible. Sapagkat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil sa ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. So dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi na siya magpapatuloy sa pagkakasala. Yan yung sinasabi po ng 1 John chapter 3 verse 9 hanggang 10. At ang sabi pa rito sa verse 10, sa akin tuloy na pagbasa, dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So maliwanag po yung sinasabi po ng Bible po sa atin. Na tayo pong lahat ng mga nagsasabing anak ng Diyos ay hindi na po tayo nagpapatuloy sa
pagkakasala. True believer will not walk in sin as continual way of life. Hindi na po tayo nagpapatuloy. Hindi po sinasabing, sa King James, ang sabi nga doon, hindi na nagkakasala eh. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Pero dito po sa aking babasahin, sa Magandang Balita Biblia, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iba po yung sinasabing, iba po nagkakasala, iba po yung nagpapatuloy. Hindi nagpapatuloy. Nagkakasala pero hindi ka na nagpapatuloy doon. Hindi ka nabubuhay doon sa kasalanan. Katulad nung dati mong buhay, yung old nature natin. Kaya sabi sa aking binabasa, and while the believer must still struggle against his flesh. Lahat po tayo, nag-i-struggle po tayo sa ating old sinful nature. Lahat po tayo, pumapasok po tayo sa mga temptation, pumapasok po tayo sa pwedeng maging dahilan upang tayo magkasala. Hindi po tayo libre diyan. Hindi po tayo libre diyan sa ganyan pong sistema. Kaya, while the believer must still struggle against his flesh o yung old sin nature, with his new nature, he can be victorious. Ito pong meron na po tayong bagong kalikasan, bagong nilalang na tayo. Tayo po ay magiging matagumpay. Matagumpay na tayo. Ano po sinasabi ron? Paano tayo magiging matagumpay? Ang sinasabi po sa akin binabasa, realizes by faith that he is dead to the power of sin. Dapat po nating maisip o ma-realize natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo pong lahat ay patay na sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan po yung sinasabi. May power pa po talaga yung sin, pero ang sinasabi po sa akin binabasa, paano ba tayo magtatagumpay rito? Realizes by faith that he is dead to the power of sin. Kita nyo na yun. Wala na pong kapangyarihan sa atin yung kasalanan na yun. Dapat lagi mo yung maisip, dapat lagi mo yung malaman. Sabi rito, relies on the power of the indwelling Holy Spirit to resist sin. Manangan ka doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na tumitira sa iyo at para ma-resist mo ito. Para ma-resist mo yung kasalanan. Yun po yung sinasabi. Kaya meron po tayong lakas, meron po tayong kapangyarihan na ma-resist yung kasalanan o hindi natin ituloy yung kasalanan sapagkat ang banal na Espiritu tumitira sa atin, ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin yung mga kasalanan na to na pwedeng iaalok pa sa atin yan ng mundo. Kaya yun po yung sinasabi sa ating mga believers, sa ating mga mananampalataya. Kaya sabi sa akin binabasa, choose to walk by the Spirit in obedience to the Word. So tignan po natin, chooses to walk by the Spirit in obedience to the Word. No? Lagi po nating piliin na tayo po nabubuhay po tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Espiritu ng Diyos upang tayo po ay makasunod sa kanyang mga salita o sa kanyang mga sinasabi. Kaya napakahalaga po nito sa ating buhay. Napakahalaga po nito sa buhay po nating mga Kristiyano. At alam po nating lahat na hindi po ito madali sa atin. Kinakailangan talaga natin panatilihin yung kapangyarihan ng banal na Espiritong nananahan sa atin upang ma-resist natin anumang temptation na pwedeng dumating sa ating buhay, sapagkat ang ating pong buhay na ito, kahit meron po yung pong ating sin nature, yung imputed sin at yung personal sin, nandyan pa din yan eh. Nandyan pa din yan. Pero binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sa pamamagitan ng pagsunod natin
ay pagsunod natin ay hindi makapanaig sa atin itong kapangyarihan ng kasalanan na 'to. Yun po yung atin pong binibigyan po ng pansin sa ating pong pag-aaral. Kaya napakahalaga po, kung mapapansin po natin, sinasabi po diyan sa aking binabasa, 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16, sabi po rito, "Be holy because I am holy." Yung mismong ang Diyos po ang nagsasabi noon na ako'y banal, magpakabanal kayo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon doon. Pwede po natin itong hindi naman po pwedeng iutos sa atin ng isang bagay ng Diyos na hindi po naman natin kayang magawa. Yan po yung sinasabi diyan. So napakarami pa pong tayong makikita po rito sa mga binabasa po natin. Andyan din po yung 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12. Babasahin ko po yung 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12. Sabi po sa aking babasahin, no? 11 to 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang nanirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinararatangan nila kayo ng masama, kapag nakita lang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. So makita po natin dito na tayo pong lahat ay tinuturuan na ng Diyos na mamuhay na po tayo ng ayon sa kanyang kalooban. At marami pa rin po tayong mababasa dyan. Dyan nga po sa Roma chapter 7 verse 14 to 25. Dyan po natin makikita yung sinasabi ni Apostle Paul na kahit na gusto niyang bumait, hindi niya ito magawa. So wala po talaga, hanggat nandun pa po tayo sa ating body, marami pang dadaang mga temptation. Pero sabi ni Apostle Paul, salamat sa Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Kasi kahit na gano'n ang kanya pong naranasan, kahit na gusto niyang bumait, di niya magawa, pero nagpapasalamat pa rin po sa Diyos. Ibig sabihin, nakokontrol niya pa rin po ito. Nakokontrol pa rin niya po ito. Kaya sa atin po, napakahalaga po na makita po natin yung kahalagahan ng ating pong new nature, yung bagong pagkatao, na hindi na po tayo nasasaklaw ng kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na po tayo nasasaklaw nito. At pwede na po tayo sa pamagitan ng Banal na Espiritong tumitira sa atin, nananahan sa atin, pwede po nating i-resist yung kasalanan na ito. No, tanggihan yung mga kasalanang iaalok ng mundo sa atin. Yan po yung sinasabi. Kaya sa akin pong pagpapatuloy dito, when the believer does sin, what he must do to restore his fellowship with the Lord is to genuinely confess his sins and claim the forgiveness which has already been provided by Christ. In 1 John chapter 1 7-9, 1 John chapter 1 verse 7 and 9, sabi po rito sa aking babasahin. Babasahin ko po ang sinasabi po rito. 1:7-9. Sabi po sa aking ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan inililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating makasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at muling lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So yun po yung nakita po natin dito
no? Lagi pong nagpo-provide ang Panginoon, no? Lagi nagpo-provide ng Panginoon ng forgiveness kung tayo po ay magko-confess ng kasalanan natin sa Kanya. Kaya yun po yung ating nakikita po sa ating buhay ngayon eh. Yan po yung kiniklaim po natin ngayon na hindi pa rin po tayo nakakaalis doon, nawawasak yung talagang kasalanan na yon. Pero nagkakaroon po, binigyan na po tayo ng kapangyarihan na mapaglabanan ang lahat ng kasalanang ito na minsan na ring umalipin at nagpagbagsak po sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya yun po yung ating pong napag-aralan ngayon, no? Ang tanong nga rito, at salvation, why did God not make believer perfect and incapable of sinning anymore? Sa kaligtasan po natin, bakit hindi pa rin po tayo nagiging perfect at incapable of sinning anymore, no? Nakakasala pa rin kasi tayo eh. Kung kaya hindi na po kaya tayo nagkakasala, ano kaya ang magiging ano kaya ang masasagot natin doon? 'Di ba? Bakit ba ang tanong dito, ba't hindi believers na tayo, ba't hindi pa rin po tayo perfect? At wala pa rin po tayong kakayahan na hindi magkasala. Nagkakasala pa rin. 'Di ba? Nakalagay nga rito, kailangan talaga magtiwala tayo sa banal na espiritu eh. Kasi kung hindi po tayo talaga mananangan sa banal na espiritong nananahan sa atin, at kung wala tayong kung walang espiritu ng Diyos, ng isang tao, patuloy niya pa rin gagawin yung kasalanan na yon. Kaya salamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral natin, nakita natin yung kahalagahan ng sinasabi po rin, sin and the believers. The personal sins of the believer, past, present, and future, have been forgiven in full. Colossians chapter 1, verse 14. Yan po yung sinasabi. Kaya po sa pagkakataon pong ito, ay natatapos na po natin yung pong pag-aaral tungkol sa study of hamartiology, o kung tawagin po ito ay doctrine of sin. At sana nga po yung mga kopya po ninyo, yung mga handout po ninyo, itago po ninyo yan, itabi po ninyo, at kung loloobin pa po uli ng Panginoon na magkaroon po tayo ng face-to-face po sa ating pong panambahan, baka magkaroon uli po tayo ng mga pagtuturo about doctrine. Hindi pa po natin alam kung kailan po uli tayo magkakaroon ng face-to-face